Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ko po simulan itong vlog ko po ngayong gabi, ay magpapasalamat muna po ako sa ating bagong DOTR Secretary sapagkat po ipinahinto niya yung planong cashless policy sa ating mga superhighways na naniningil ng mga toll fees. Ayon po sa kanya, ito po ay anti-poor sapagkat marami daw pong mga kababayan natin ang hindi naman kayang maglagay ng malalaking load sa kanilang mga RFID accounts. Hindi katulad ng mga mayayaman, kayong maglagay ni 1,000, 2,000, 5,000 kung magkano ang gusto nilang ilagay. Samantalang itong mga biyahero na mga maliliit, itong mga mahihirap nating kababayan na gumagamit ng mga expressways, ay ang minsan na talagang kaya lamang nilang dalhin na pera ay yung pambayad lang sa ganyang mga toll gates, no? Sa mga toll booths po na yan. So, ipinagbawal niya po yun para naman po makatulong sa maraming mga mahihirap nating kababayan. At kung ganito po ang ugali at damdamin ng ating bagong DOTR Secretary, baka po matulungan nyo itong marami nating mga biyahero, marami nating mga jeepney drivers na rin na namumroblema po dito po sa nakaraang modernization ng mga jeepneys. Hindi lamang po sa Metro Manila, maging sa buong Pilipinas po. Kagabi po ang inihatid ko pong vlog sa inyo ay tungkol po dito sa isang Aprikano na nakaimbento nung tinatawag na microsonic energy device. At ito nga po ay si Maxwell Chikumbutso. Pag-usapan po natin ngayon itong mga inventor na naging bahagi po tuloy sila ng vlog ko dahil sabi nga po nila may nauna na raw pong inventor na gumawa nung ginawa ni Chikumbutso. Eh ngayon, meron din po kasing isang inventor, si Daniel Dingle din, na napasama dito sa vlog ko na to dahil marami po silang sinasabing mga komento na ito daw pong mga inventor na ito ay natakot o kaya naman nanloloko or fake daw yung kanilang mga imbensyon, kaya daw po hindi natuloy yung kanilang mga imbensyon na ito. Meron po kasing isang nag-comment din na ako daw po ay inuna ko pa raw po itong mga foreign, no? Tulad ni Chikumbutso, inuna ko pa raw na i-vlog, kesa i-vlog ko daw, itong si Dingle nga daw, o kaya naman ay itong si Elias de los Santos. Kapatid, nagkakamali po sila. Kasi po, November 1 and November 2 po ng 2023, ay na-vlog ko na po si Daniel Dingle, at saka po, the following day ay na-vlog ko naman si Mr. Elias de los Santos tungkol po sa kanilang mga imbensyon. Ayan. Bago ko po ngayon ibinlog itong si Chikumbutso. Alam niyo mga kapatid, ayaw ko nga sanang i-vlog itong si Chikumbutso, pero mamaya po ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ba na-vlog ko pa siya. Eh di sana wala pong nagsasabi ng mga masasakit na pananalita ngayon, di po ba? Pero kailangan siyang i-vlog para maunawaan din po ng karamihan na kung ano po ba ang nangyari sa kanilang mga imbensyon. Marami po ang nagkomento tungkol sa vlog ko kagabi dito kay Chikumbutso. At ang sinasabi nga po nila, meron na raw pong mas nauna pa dito kay Maxwell na gumawa nitong microsonic energy device. At sinasabi nga po nila, ito daw po ay si Mr. Elias de los Santos. At hindi nga lang daw po ito tinulungan ng gobyerno. Ayan. Si Daniel Dingle, ganun din po ang sinasabi nila, hindi daw po ito tinulungan ng gobyerno. Bakit ba hindi nga tinutulungan ng gobyerno? Totoo ba yun na hindi tinutulungan ng gobyerno itong mga inventor natin? Ang isang scientific na invention, katulad nitong ipinakita ni Elias de los Santos, maging yung ipinakita na imbensyon nitong si Daniel Dingle, at maging itong imbensyon ni Chikumbutso, ito po ay talagang dapat ipapakita mo lahat yung scientific research mo rito, yung mga laboratories mo, at ito po ay kailangang makapasa. Ngayon, kung halimbawa ang gobyerno nakita ang imbensyon mo na medyo patago-tago or alanganin, hindi ka talaga makakakuha ng suporta sa gobyerno. Ngayon, kailangan itong yung imbensyon ay maipadala mo sa United States Patent and Trademark Office para malaman kung ang imbensyon mo ba ay walang kagaya. Baka may nauna na dyan na nakapagpapatent na ng kanilang mga sariling imbensyon. Yan ba ay pasado doon sa kanilang criteria? At totoo bang ito ay may scientific research? Ito po ba ay talagang dumaan sa matinding pagsusuri? So lahat po yan. So itong mga nangyari po kila Daniel Dingle, yung kanilang imbensyon, talagang si Daniel Dingle hindi niya pinapatent. Sinabi naman niya doon sa video
dahil nga baka magaya raw po ng iba. Hanggang sa nakamatayan niya na yan, nalibing na rin yung kanyang imbensyon. Mga kapatid, halos lahat po nitong mga inventor na to, maging yung mga scientists, talagang magagaling po yan, pati yung mga engineers. Kaya alam na alam po nila na yung imbensyon nila, kung yan ba ay mayroon silang ginayahan. Ngayon, kung mayroon silang ginayahan yan, alam nila na hindi sila makakapasa dito sa nagbibigay ng patent. Madidinay talaga sila. Kaya kung halimbawa, sinabi nitong isang inventor na hindi ko to papapatent, baka ito ay magaya, baka makita nila yung aking trade secret, may problema yon. Kasi kung ikaw naman talaga yung nauna at kung yung invention mo ay talagang pasado sa science, kasi isa yan sa number 1 na tinitingnan, kaya kapag ang iyong invention ay scientific inventions, ay kailangan talaga papasa ka sa science at hindi mo ibabiolate yung science. Ngayon, kung iyan ay talagang pasado dahil ikaw ay matalino, sigurado ipapapatent mo yan. Pero kung iyan ay ginaya mo lang sa iba, nako, syempre, hindi mo ipapapatent kasi mapapahiya ka. Ngayon, puntahan natin si Elias de los Santos. Alam niyo po ba, si Elias de los Santos po ay marami ring mga imbensyon. At yung mga imbensyon po niya na ito, marami po yung isinabmit niya diyan sa United States Patent and Trademark Office. May mga nakapasa, patented, at meron din pong hanggang sa mga pagkakataong ito ay naka-apply pa. Ganun pala yung pagpapapatent ng iyong imbensyon, ia-apply mo talaga. Kaya narito yung mga in-apply ni Mr. Elias de los Santos na mga imbensyon niya, pero kung mapapansin nyo, wala dito yung kanyang electric plasma generator. So ibig sabihin, hindi pa niya to na-i-apply. Dahil iyan ay pag-aaralan din doon ng mga scientists, dadaan ka sa matinding pagsusuri kung ito ba ay hindi nagbabiolate sa mga rules nila doon, maging sa science. Ngayon, kung pumasa ka, congratulations. Ito po yung masasabi ko sa imbensyon ni Daniel Dingle at ito rin yung maiksing masasabi ko sa imbensyon ni Elias de los Santos. Parehas na pinag-ubusan din nila ng panahon, parehas na ipinakita nila sa buong mundo ang kanilang mga imbensyon, pero hindi doon natapos yon. Nakabitin ang kanilang mga imbensyon dahil hindi pa to patented. Itong kay Chikumbutso, itong kanyang imbensyon ay na-i-apply niya. At dumating nga doon sa point na dininay siya dahil sinabi nga po ng opisina na yon na nilabag po ng imbensyon ni Maxwell Chikumbutso ang science, yung law of thermodynamics. Ito daw po ay direct violations of the energy conservation principles. Kaya po hindi nakapasa itong imbensyon ni Chikumbutso. Pero at least ay nadala niya ang kanyang imbensyon diyan para ipatent. Kaya nakita nga yung kanyang imbensyon na hindi talaga pasado. Naglaho ang mga pangarap ni Chikumbutso. Ganon din yung pangarap nila Elias de los Santos pati ni Daniel Dingle. Kasi kapag ang isang imbensyon ay napatent, mag-aagawan ang maraming mga negosyante para ito ay i-produce. Yayaman talaga kung sino man yung inventor. At dahil nga po sa na-deny ang patent ni Chikumbutso, so siya po ay nanlumo dahil hindi mangyayari yung kanyang pangarap. Ngayon, doon sa nag-comment na yun daw mga sinasabi ko ay kasinungalingan, kung mali yung sinasabi ko, wala naman akong ini-insist na ito ang tama. Kaya nga po doon sa vlog ko tungkol kay Chikumbutso, kung ito ay totoong makakatulong, di ba? Napakalaking bagay nito. Napakalaking tipid sa lahat. At ang pollution ay mababawasan kung totoo ang imbensyon ni Chikumbutso. Hindi naman masasabing iyan ay illegal kung iyan ay hindi na patent. Kasi yun nga lang, pwedeng gayahin ng kahit sino to. So, walang magkiklaim na sa kanya yon. Kahit si Chikumbutso, hindi niya pwedeng maklaim yon. Hindi rin pwedeng maklaim ni De Los Santos, ni Sir Elias De Los Santos, na siya yung nauna, siya yung gumawa nun. Kasi nga po ay hindi patented. Kung ikaw ay inventor at wala kang pera, kahit na anong ganda ng invention mo, baka hindi talaga yan maging matagumpay. Kasi sa isang invention, kailangan mo talagang pagbuhusan ng panahon, ng talino, ng galing, at pati yung pera. Kailangan mo yan dahil marami kang gagastusin, marami kang itatrial, marami kang itetesting. Kailangan mong pumunta sa iba't ibang lugar para makapag-research ka. Ito ang nangyaring mga problema na nagkaroon sila ng kakapusan financially sa mga inventor para makagawa sila ng magandang imbensyon. Pero kung titignan nyo po yung imbensyon naman ni Sir Elias de los Santos,
mayroon siyang YouTube video na sinasabi niya doon kung ilang milyon na yung nagastos nila. No? Malaki-laki na rin yung nagastos nila, pero hanggang ngayon ay hinihintay pa natin kung magiging successful na nga po ba or mapapapatent na ni Mr. Elias de los Santos ang kanyang imbensyon. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, kung maipapatent ni Mr. Elias de los Santos ang kanyang imbensyon, siya yung una. Mauunahan pa niya itong si Chikumbutso. Dahil si Chikumbutso po ay na-deny ang paghingi niya ng patent para sa kanyang microsonic energy device. Ngayon, meron pa tayong isang hihintayin na malaking imbensyon. Ito po, panoorin niyo po. You press a button on the side of the gadget, and it starts using air to charge its battery. You sit in your electric car and drive a few miles. There are no gas stations or any other charge points around. You don't need to charge your vehicle because it's already filled with energy. It gets it straight out of the air. Anywhere in the world, you have a mobile connection and free internet. You have long forgotten about wires, outlets, and USB connectors. All devices are powered by electricity taken from the air, and your body doesn't get harmed. There are large towers in every city. They produce invisible electrical currents. Energy is everywhere, and there is an infinite amount of it. Brilliant inventor Nikola Tesla saw this picture while dreaming about an ideal modern world. And at the very beginning of the 20th century, he tried to build it. The scientist wanted to create a unique system capable of sending electricity all over the world without wires. To do this, in 1901, he began building one of his most ambitious projects, the Wardenclyffe Tower. Its height was 187 feet, slightly more than half of the Statue of Liberty. The tower looked a bit like the Eiffel Tower. It was also made of steel and got narrower closer to the top. There was a wide circular platform at its peak, surrounded by steel cables and wires. Also, the tower went deep underground. An iron tunnel system was built there, resembling the roots of a giant tree. However, no one knows for sure whether Tesla really built those labyrinths under the tower or not. Anyway, this gigantic structure had to transfer power for many miles. Initially, Tesla conducted experiments on the transmission of electricity through the ground. Perhaps he thought that if you built a special device, you could transfer this electricity to the air. Ayan, sumahin na po natin lahat yan. Ibig sabihin, itong kay Sir Elias de los Santos, pati itong kay Maxwell Chikumbutso, ay nauna na talaga itong si Tesla. Doon pa man, ay iyan na yung kanyang pangarap na magawa niya itong imbensyon na ito. At balita ko nga po, itong mga darating na panahon ay ilo-launch na ni Tesla, ni Elon Musk, itong imbensyon na ito at sana kung matutuloy, no, kung ito ay matutuloy ay talagang magkakaroon na ng free energy. Kaso ito ang malaking problema. Kapag ang nagbitaw niyan ay si Tesla o si Elon Musk, magkano naman kaya yan? Mga kapatid, peace po tayo. Ako po ay nagbablog lang. Kung sa tingin nyo, hindi po kaaya-aya para sa inyo at hindi nyo tanggap yung mga sinasabi ko dito sa vlog, pasensya na po kayo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.